Matapos ang matinding pagtatanong kay Oleg, lumabas din ang katotohanan, si Baron Beyagalan ang utak sa likod ng ambush. Sumugod sila sa palasyo, ginamit ni Eugene ang pinakamalakas na sandata sa mundo ng mga maharlika, ang reputasyon. Nagbanta siya na ipapahiya ang Baron sa harap ng Palin Trading Company at ng lahat ng mga nobles kapag hindi ito umamin. Naipit sa patibong ang Baron. Sinubukan niyang magdahilan na inudyukan lang siya ni Jevon Evergrow, pero alam nating lahat na kasakiman ang nagtulak sa kanya. Sa normal na sitwasyon, gagamitan lang ng Baron ng dahas ang sinumang kalaban, pero paano mo lalabanan ang isang knight na kayang pumatay ng mga wyverns? Wala siyang pagpipilian kundi ang sumunod at makipagnegosasyon. Ang unang hiling ni Eugene, isang certificate at isang round-robin letter. Hindi lang basta pera ang gusto ni Eugene, gusto niyang gawing legal at opisyal ang kanyang kapangyarihan. Dahil nasakop na ni Eugene ang ilang mga nayon sa labas ng Beyagalan Barony, kailangan niya ng dokumentong magpapatunay na siya ang tunay na lord ng mga lupaing ito. Wala nang kawala si Baron Beyagalan. Napilitan siyang pirmahan ang sertipikong kumikilala kay Eugene bilang lord ng mga nayon, at nagpadala pa ng mga sulat sa mga karatig nobles para opisyal na ipaalam ang bagong status ng ating bida. Pero hindi lang doon nagtapos ang paniningil. Para sa pinsalang idinulot ng ambush, hiningi ni Eugene ang 80% ng lahat ng mana crystals at loot mula sa grupo ni Oleg. Isipin niyo yan, ang wyvern loot at mana crystals ay may astronomical value. At hindi lang kagamitan ang kinuha niya rin ang ilang magagaling na mersenaryo mula sa palasyo ng Baron. Alam ni Eugene na ang tunay na kapangyarihan ay wala sa ginto, kundi sa mga taong tapat sa kanya. Isa sa mga napiling sumama ay si Luke, isang dating disipulo ng kabalyero na may 3 taong karanasan. Agad siyang binigyan ni Eugene ng trabaho, tagapangalaga ng armor at ng kabayo, sa sweldong 2 silver coins kada buwan. Para kay Luke, napakalaking pagkakataon ito, pero may isang tanong na gumugulo sa kanyang isip. Bakit niyo po ako isinama? Ang sagot ni Eugene? Utang na loob. Si Luke ang nagbigay ng impormasyon tungkol sa mga katangian ng wyverns noong nasa castle pa sila. Dahil sa impormasyong yun, nakagawa si Eugene ng epektibong stratehiya. Akala ni Eugene noong una ay bahagi si Luke ng bitag ni Oleg, pero dahil sa katapatan ng bata, binigyan niya ito ng bagong buhay sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sa harap ni Luke, napatunayan ang kakaibang puso ng ating bida. Hindi mo itinutok ang iyong espada sa akin, kundi sa mga harpies lang, sambit ni Eugene. Hindi lang trabaho ang ibinigay niya kay Luke, nangako pa siya ng armor at armas. Para sa isang alipin, ito ay isang himala. Magsisilbi ako sa inyo hanggang kamatayan, Master Eugene. Panata ng binatang disipulo ng kabalyero. Dahil sa kabutihang ito, pati ang ibang mga alipin at mersenaryo ay nagsimula ng mangarap. May kabalyero pala na nagbibigay ng armor sa mga gaya natin? Bulong nila. Ngayon, hindi na lang sila lumalaban para sa pera o para mabuhay, lumalaban na sila para sa isang lord na tunay na nagpapahalaga sa kanila. At ang unang pagsubok sa kanilang bagong katapatan. Isang gang na nanggugulo sa Rovan Village. Maghanda para sa labanan. Protektahan ang mga tao at ubusin ang mga bandido. Isang utos na nagpaalab sa damdamin ng mga mandirigma. Sugod. Protektahan ang mga tao ng ating lord, hiyaw nila. Habang nakikita ni Galfredic ang pasyon ng kanilang mga tauhan, napansin niyang hindi masaya si Eugene. Del Mondo. Pinabantayan ko sa kanya ang nayon pero tila tumakas ang bastardong yan, isip ng ating bida. Sa kabila ng tensyon, nakarating ang grupo sa lungsod ng Mofern. Dahil sa laki ng kanilang puwersa, mahigit 40 armadong lalaki, hindi sila pwedeng basta-bastang pumapasok sa lungsod. Inimbitahan sila ng local leader sa kanyang tahanan para sa kaligtasan ng lungsod. Pero hindi lahat ay masaya sa kanilang pagdating. Si Gardage, ang guildmaster ng Mofern, ay tila mayabang na nagbibigay ng babala. Para sa kanya, ang titulong Wyvern Slayer ay kasing panganib ng isang banta, lalo na't ang dala ni Eugene ay mga mercenaries na dating mga bandido. Ang mga tao rito ay may matinding galit sa mga bandido. Baka humantong ito sa pagdanak ng dugo. Paaring ni Gardage. Isang direktang insulto sa mga tauhan ni Eugene. Halos sumabog na sa galit ang ilang mersenaryo.
pero pinigilan sila ni Raban, ayaw nilang bigyan ng sakit ng ulo si Sir Eugene. Inakala ni Gardage na pinapatuloy niya lang si Eugene bilang pabor sa Phelan Trading Company. Pero dito na nagsimulang pinaalam ni Eugene. Alam mo naman siguro na ako na ang may hawak sa Faranan, Mindan, at Ronan, casual na bitiw ng ating bida. Halos mabulunan si Gardage sa kanyang narinig. Ano po ang sabi niyo? Gulat na tanong ng Guildmaster. Hindi lang basta kabalyero si Eugene, siya na ang bagong lord ng tatlong nayon. Ibinunyag ni Eugene ang tungkol sa certificate at ang round-robin letters na ipapadala ni Baron Beyegalan sa lahat ng nobles. Naku po, halos malaglag ang panga ni Gardage sa kanyang narinig. Magiging lord siya, bulong niya sa sarili. Ngayon lang nag-sink in sa kanya kung bakit si Arnor, ang branch manager ng Phelan, ay hindi man lang nagpakita sa piging dahil abala na itong magbilang ng perak. Alam ng mga merchants kung nasaan ang ginto, at ang gintong iyon ay nasa kamay na ni Eugene. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Mula sa pagiging mapang maliit, naging maamong tupa si Gardage sa harap ng ating bida. Patawarin niyo po ang aking kabastusan. Hindi ko alam na magiging lord na pala kayo, paumanhin ito. Ayos lang yun, sagot niya, habang iniisip na lahat na lang ng tao ay ganito ang nagiging reaksyon sa kanya. Pero itong si Gardage, hindi lang basta hihingi ng tawad, businessman siya. Inisip niya agad na gusto ni Eugene na tratuhin siyang parang VIP. Kaya naman, bumanat agad ng alok, kailangan nyo ng mga talentadong tao para patakbuhin ang inyong mga nayon. Gusto nyo ba ng mga tauhan mula sa Mofern Merchant Guild? Isang strategic move para makasipsip at makakuha ng pabor sa bagong makapangyarihang kapitbahay. Habang tuwang-tuwa si Gardage at pinapahanda ang pinakamasarap na pagkain para kay Eugene. Ang ating bida ay napapaisip na lang, ang babait talaga ng mga merchants pati ang Phelan Trading ay napadala ng tauhan. Sa gitna ng piging, tumayo si Galfredic para sa isang toast. Itaas ang inyong mga baso. Nilabanan natin ang mga wyverns at pumatay ng daan-daang harpies nang walang namamatay dahil nagtiwala kayo sa ating mahusay na lord. Isang hiyaw ng tagumpay ang bumasag sa gabi. Ang mga dating bandido at alipin, ngayon ay nakataas ang noo bilang mga bayani sa ilalim ng bandila ni Lord Eugene. Habang nagdiriwang ang lahat sa labas at isinisigaw ang pangalan ni Lord Eugene, sa loob ng silid ng ating bida ay namamayani ang katahimikan. Isang bagay lang ang kulang sa kanilang tagumpay, ang Scarlet Mana Crystals. Sigurado ka bang tinignan mo ng maigi? Tanong ni Eugene. Pero ayon kay Miriam, kahit ang mga mersenaryo na nag-dissect sa mga bangkay ng wyvern at harpies ay walang nahanap. Isang misteryo na kailangang masagot, pero pansamantalang natigil ang lahat dahil sa isang hindi inaasahang bisita. Sinabi ko nang hindi ako tumatanggap ng bisita, inis na sabi ni Eugene. Pero nagbago ang lahat nang marinig niya ang secret code, ang malamig at pulang dugo ng Noferes. Alam niya agad kung sino ito. Ang alipin niyang dapat ay nagbabantay sa nayon pero biglang nawala, si Delmondo. Papasukin siya, utos ni Eugene. Pumasok ang isang lalaking nanginginig sa takot, tila ba nakaharap siya sa isang kamatayan. Lord, simula ni Delmondo. Pero bago pa siya makatapos, sinalubong siya ni Eugene ng isang nakakangilabot na bati. Maligayang pagdating, second cousin. Mukhang naging mahaba ang iyong paglalakbay. Nanginginig sa takot. Ako, si Delmondo na hangal, ay nagbibigay ng pagpupugay sa dakilang Ori. Pero bago pa niya matapos ang kanyang drama, pinutol na siya ni Eugene. Sa lahat daw ng nayon na ipinabantay niya, iilan lang ang hindi nasakop. Ang dahilan ni Delmondo, nagpapagaling pa raw siya sa kanyang sugat kaya hindi niya natapos ang misyon. Minabuti niya na lang na antayin ang ating bida sa Mofern at ipaalam ang sitwasyon. Parusahan niyo po ako. Hiyaw niya habang nakaluhod sa sahig. Pero napaisip ang ating bida. Mukhang hindi naman daw ganap na walang kwenta ang pinsan niya dahil alam nitong mapapahamak siya pero nagpakita pa rin. Kaya naman, tinanong siya ni Eugene, anong alam mong gawin? Laban, pagbabasa. At dito na natin malalaman ang abilidad ni Delmondo. Kaya niya raw labanan ang ilang mersenaryo nang hindi gumagamit ng kapangyarihan, marunong din daw siyang magbasa, magsulat, magaling sa arithmetic, at marunong sa 4 na lengguwahe. Ano, totoo ba yan? Gulat na tanong ni Eugene.
Noong tao pa siya pala ang in charge sa personnel affairs at administration sa Roman Empire. Agad na nagbago ang plano ni Eugene. Imbes na parusahan, binigyan niya ito ng trabahong saktong-sakto sa kanya. Sa harap ng Guildmaster Merchant, ipinakilala ni Eugene ang kanyang pinsan, siya ang mamamahala sa aking mga lupain bilang kapalit ko. Sa bawat salita niya, hangang-hanga ang Guildmaster na si Gardage. Napakagalang at napaka-edukado, hindi nalalayo sa galing ni Sir Eugene. Papuri ni Gardage. Pero si Delmondo, halos umapoy sa galit. Anong sabi mo? Singhal niya. Para sa kanya, ang ikumpara siya kay Eugene ay isang kalapastanganan. Si Sir Eugene ay parang buwan sa langit, at ako ay hamak na alitap-tap lamang. Pero sa gitna ng usapan, bumanat si Gardage ng isang alok na hindi pwedeng baliwalain. Tinanong niya si Eugene kung plano nitong palawakin ang estate hanggang sa Mount Nadir. Noong una, ayaw ni Eugene dahil ang pakay niya talaga ay ang Meron, pero napatigil ang lahat ng ibunyag ni Gardage ang sikreto, ang bundok na yan, ay mayroong silver mines. Isang minahan ng pilak, biglang nagising ang diwa ni na Eugene at Miriam. Mukhang hindi lang pala pagpapatakbo ng nayon ang aatupagi nila. Habang abala ang mga lalaki sa negosyo, si Romari naman ay may sariling pinagkakaabalahan. Ipinakita niya ang kanyang drawing kina Eugene at Miriam. Para siyang professional artist, gulat na sabi ni Miriam. Ayon kay Romari, imbes na paniki, ang mga origins daw ay mas kagaya ng mga dragons. Napahanga rin si Eugene sa galing ng kanyang mage. Para kang isang artisan, magaling ang gawa mo, puri ng ating bida. Tuwang-tuwa naman si Romari. Muntik nang bumigay si Romari sa simpleng papuri ni Eugene. Marunong din pala siyang magpahalaga sa tao? Baka hindi masamang maging mage niya, isip-isip ni Romari. Pero agad siyang natauhan. Isang buwan na siyang walang research at ang tanging plano niya ay kunin ang kanyang share sa loot at lumayas na. Nagawa ko na ang trabaho ko. Yung pangako nyo, hirit ni Romari. Kumuha ka ng sapat na halaga, tipid na sagot ni Eugene. At habang tuwang-tuwa si Romari sa kanyang bonus, may isang tanong si Eugene na magpapabago sa kanyang isip. May alam ka ba sa alchemy? Marunong ka bang humawak ng pilak? Ang mga mage ay kailangang marunong sa minerals para makagawa ng mga chimeras, sagot ni Romari. Ipinaalam ni Eugene na baka magkakaroon siya ng silver mine. Gagawa ako ng lab sa oras na makabalik tayo sa Meron. Hiyaw ni Romari sa sobrang pananabik. Halos mahulog si Miriam sa gulat. Dito na nagningning ang mga mata ni Romari. Ayon sa kanya, mas magaling pa ang mage kaysa sa dwarf pagdating sa pag-isolate ng pilak. Ipaubaya niyo po sa akin ito, Sir Eugene. Hindi pinalampas ni Miriam ang pagkakataong asarin ng mage. Natuto ka na ring mahalin ng pera, ano? Ang tindi ng passion mo. Ngunit sa isip ni Romari, kailangan niya lang daw ng pondo para sa kanyang research. Hindi raw siya katulad ni Miriam na mukhang pera. Nagpresente si Romari. Para sa kanya, ang pilak ay karaniwang ginagamit na minerals, at ito ay katuwang ng sulfur at mercury. Sa kadahilanan na ang faction nila ay nakatuon sa Chimera Creation, nakakasiguro siyang sila ang pinakamahusay. Ibibigay ko sa iyo ang lahat, basta hayaan niyo akong humawak ng silver smelting. Hiyaw ng ating mage. Hindi ko kailangan ng lahat mo, pero sige, payag ako. Isang kasunduan na ikinatuwa ni Romari. Inutos ni Eugene na mauuna na si Romari sa Meron kasama ang ilang sundalo para bantayan ang mga loot sa barko habang sina Eugene ay pupuntahan ng silver mine. Mount Nadir. Ayon sa kasaysayan, ang bundok na ito ay pagmamay-ari dati ni Sir Vimos, ang bunsong anak ng makapangyarihang Marquis Archibald. Pero bakit iniwan ng House Archibald ang isang minahan ng pilak? Baka wala silang resources noon, hinala ni Eugene. Matapos mapatalsik ang Marquis, ang mga tagapagmana ay abala sa pag-aaway para sa trono, kaya ang kayamanang ito ay napabayaan sa gitna ng kaguluhan. Pero dahil walang nagbabantay, may mga kumuha ng pwesto. Isang grupo ng mga bandido ang sumikop sa minahan at ngayon ay tinatawag na ang kanilang mga sarili na lords. Ganap na hindi alam ang kanilang lugar, ika nga. Akala nila ay sila na ang hari ng bundok dahil lang sa nakaupo sila sa ibabaw ng pilak. Gulo, takot, at kahirapan, yan ang mukha ng Carlsbagan sa loob ng mahabang panahon.
Ang mga mangangalakal at sibilyan ay pinabayaan, at ang bawat araw ay isang pakikipagsapalaran para mabuhay. Pero lahat ng iyon ay nagbago nang lumitaw ang isang tao. Salamat sa inyo, malaya na kaming makakabiyahe ng walang takot. Pasalamat ng mga merchants. Sa isang iglap, ang ating bida ay naging tagapagdala ng kapayapaan. Sinalubong si Eugene ng mga hiyaw ng kagalakan, mabuhay ang ating bagong Lord. Ang mga nayon na dati ay laging biktima ng pagsalakay, ngayon ay humihinga na ng maluwag. At dahil hawak na ni Eugene ang opisyal na sertipiko mula sa Baron, wala nang makakapigil sa kanya na angkinin ang Mount Nadir. Maging si Gardage, ang guildmaster, ay nangako na ng sponsorship para sa development ng minahan basta't sa kanya lang makikipagnegosyo ang ating bida. Pagdating sa nayon, isang pamilyar na tanawin ang sumalubong sa kanila. Nakawagayway na ang bandila ni Eugene. Kaya pala nagmadaling umalis si Delmondo kanina. Abala na siya sa trabaho, puna ni Eugene. Pati ang kanyang mga tauhan ay hindi makapaniwala. Sinong mag-aakalang sasalubungin tayo ng mga taga-nayon? Ibang-iba ito noong sumusugod pa lang tayo rito bilang mga mananakop, bulong ng isa sa mga mersenaryo. Pero pinatahimik sila ni Galfredic. Para sa kanya, ang pag-angkin sa silver mine ang huling piraso ng puzzle. Malaking pagkakaiba ang pagkakaroon ng sariling minahan para sa isang lord, paliwanag niya. Isang mahalagang aral sa politika ang ibinahagi ni Galfredic. Habang palabas sila sa nayon, muling binalikan ng isa sa mga mesenaryo ang kanyang pangarap na maging lord. Pero mabilis siyang binara ni Galfredic. Sa tingin mo ba hahayaan ka lang ng mga direct lineage ng House Archibald? Isang katotohanan ang ibinato ni Galfredic, walang saysay ang titulong lord para sa isang taong walang kwalifikasyon. Ayon kay Galfredic, 4 na bagay lang ang kailangan para maging tunay na pinuno: kapangyarihan, katanyagan, militar, at social status. At ang ating bida, nasa kanya na ang lahat. Master, sigurado akong isa kang napaka-impluwensyadong tao sa nakaraan mo, puna ni Galfredic. Isang hinala na nagpatigil kay Eugene. Habang nawawala ang kanyang pangalawang tattoo, may mga alaala ng mga taong hindi niya kilala ang nagpakita, mga taong hindi niya kaaway, kundi baka mga kapwa niya origins o vampires. Pero hindi pwedeng mabuhay sa nakaraan si Eugene. Alam niyang sa bawat hakbang niya, unti-unti na siyang napapansin ng Paladins at ng Kalar Central Church. Para mabuhay, kailangan niya ng higit pa sa lakas ng bisig, kailangan niya ng political power at pera. Ipadala ang mga scouts, utos ni Eugene nang matanaw na ang Mount Nadir. Ang misyon, lusubin ang mga bandido at bawiin ang karapatan sa minahan. Hindi na ito basta raid, ito ay pagbawi sa kung ano ang nararapat sa kanya. Sa isip ni Eugene, kailangan niyang maging handa. Dahil kung muli siyang mamatay nang hindi nabubuo ang kanyang puwersa, hinding-hindi na niya mababawi ang kanyang mga alaala. Isang madilim at maulang gabi sa paanan ng Mount Nadir. Habang ang kalangitan ay tila tumatangis, ang tensyon sa kampo ni Eugene ay unti-unti nang sumisiklab. Gusto lang uminom ng ilan, pero ang disiplina ay dapat manaig. Humingi ka muna ng permiso kay Sir Eugene, biro ng isa. Pero sa kabila ng tawanan, may isang masamang balita, nawawala si Anton, ang scout na nag-volunteer magpatrol. Patay na ba siya o nahulog sa bitag? Dito na natin nalaman ang pagkakakilanlan ng ating kaaway. Balmond and the Hounds. Sila ang mga bandidong sumakop sa minahan. Hindi sila basta-basta magnanakaw, ang kanilang leader na si Balmond ay isang dating kapitan ng mga mersenaryo na pumatay sa sarili niyang employer. Kasama ang 50 rebelding mersenaryo at mga magnanakaw, ginawa nilang kuta ang Mount Nadir. Eksperto siya sa mga bitag, babala ni Byrne. Habang lumalakas ang ulan, lalong bumibigat ang loob ng mga mersenaryo. Sir, masyadong delikado ang pumasok sa bundok dahil sa ulan at mga bitag, babala ni Byrne. Pero may isang tanong si Eugene. Anong klaseng tao ba si Anton? Ayon kay Byrne, si Anton ay isang dating bandidong nagsisikap na makuha ang pagkilala ni Eugene matapos sumumpa ng katapatan. Hindi siya masamang tao, isa lang siyang kawal na gustong mapatunayan ang sarili. Doon na nagdesisyon ang ating bida. Kaming dalawa lang ni Galfredic ang papasok. Maghintay kayo rito at hintayin ang aking hudyat. Isang suicide mission, para sa iba, pero para kay Eugene, isa itong responsibilidad.
Inutusan ni Eugene ang kanyang hukbo na maghanda ng drainage at higpitan ang seguridad habang wala sila. Pero sa loob-loob niya, may isang prinsipyong nananaig. Sa mundong ito, ang mga mahihina ay mabilis na kinakalimutan pagkatapos mamatay. Pero iba si Eugene. Kung siya ay aking mersenaryo, maaalala ko siya kahit mahina pa siya. At pagkatapos, ipaghihiganti ko siya. Interrogation sa gitna ng dilim. Hawak na nina Eugene at Galfredic ang isa sa mga aso ni Balmond. Pero itong si Galfredic, tila walang pasensya, muntik na niyang maputulan ng dila ang bihag. Galfredic, hindi siya makakapagsalita kapag ginawa mo yan, babala ni Eugene. Sa takot ng bandido, tumango na lang ito sa bawat tanong. Ang pakay nila, hanapin ang nawawalang scout na si Andre. Buhay pa ba siya, o naging biktima na ng kalupitan ni Balmond? Samantala, sa loob ng kuta, abala si Balmond at ang kanyang mga opisyal sa pangangarap ng gising. Gusto ni Balmond na maging isang kabalyero para sa mas malaking kapangyarihan, habang ang kanyang mga tauhan ay mas gusto na lang ang pilak. Tumingin kayo sa mas malaking picture, sabi ni Balmond. Pero bago pa man niya matapos ang kanyang sermon, isang nakakangilabot na tunog ang bumasag sa gabi. Isang ambush na hindi nila inaasahan. Halimaw, may mga halimaw, hiyaw ng mga bandido. Walang awang pinagpapatay ang mga bantay sa labas. Sa sobrang takot, isinara ng mga bandido ang pinto ng kanilang main hall, kahit may mga kasamahan pa silang humihingi ng saklolo sa labas. Sir, hindi pa ako nakakapasok. Isang hiyaw ng kamatayan, at pagkatapos, katahimikan. Isang dambuhalang anino ang bumungad sa kanila matapos mawasak ang pinto. Sa laki at lakas nito, iisa lang ang pumasok sa isip ng mga bandido. Ogre ba to? Walang ogre sa bundok na ito. Sigaw ni Balmond habang nanginginig ang kanyang mga tauhan. Akala nila ay halimaw ang pumasok, pero ang bumungad sa kanila ay mga kabalyero. Phew! Ang sikip naman dito, reklamo ni Galfredic. Mga tao lang pala. Akala ng mga bandido ay kaya na nila ang laban, pero doon sila nagkamali. Sugurin niyo siya. Utos ni Balmond. Pero bago pa man makalapit ang mga bandido, ginamit ni Miriam ang kanyang water magic para patayin ang lahat ng sulo sa loob ng silid. Wala akong makita, hiyaw ng mga bandido sa gitna ng purong kadiliman. Magtitira ba ako ng isa para sa pagtatanong? Tanong ni Galfredic, pero ang sagot ni Eugene ay walang halong pag-aalinlangan, huwag na. Pinatay nila ang aking mga mersenaryo. Isang hatol ng kamatayan para sa lahat. Maging si Miriam ay nanggigigil, paano nyo nagawang pagbuhatan ng kamay ang aming Demon King? Napagtanto ni Galfredic kung bakit sila lang dalawa ang isinama ni Eugene. Sa ganitong kadilim, ang isang tao ay walang laban. Hindi ko naisip na makikipaglaban sa ganito kadilim noong tao pa ako, isip ni Galfredic habang tinatapos ang mga tauhan ni Balmond. Para kay Galfredic, ang dilim ay hindi hadlang kundi isang biyaya. Nararamdaman ko ang lahat. Isip niya habang isa-isang tinatapos ang mga bandido gamit ang kanyang nagising na vampire senses. Sa bawat taga at saksak, ang mga hounds ni Balmond ay nagmistulang mga tupa na kinakatay sa gitna ng gabi. Walang kawala, walang tago, dahil sa mata ng isang vampira, ang dilim ay kasing linaw ng araw. Pero sa gitna ng kaguluhan, isang pangalan ang nabitawan ni Balmond. Andre, hayop ka, hindi mo sinabing may ganitong halimaw malapit sa minahan. Sigaw niya habang nagtatangkang tumakas bago sumikat ang araw. Ngunit bago pa siya makalayo, tila kidlat na damba ni Eugene ang sumalubong sa kanya. Hindi mo ba siya papatayin? Tanong ni Galfredic. Pero may mas malalim na plano si Eugene, may mga tanong siyang kailangang sagutin ni Balmond. Kinabukasan, dinala ni Eugene ang balita sa merchant building. Halos malaglag ang panga ni Gardage sa kanyang narinig. Seryoso ba kayo? Si Balmond ay inupahan ni Sir Andre? Isang pasabog na revelasyon. Hindi ko lang alam kung paano siya gagamitin dahil tauhan siya ng noble, casual na sabi ni Eugene. Pero para kay Gardage, ito na ang magandang pagkakataon na hinihintay nila. Sir, kung magagawa natin ito ng tama, hindi lang silver mines ang makukuha nyo, mapapasa kamay nyo ang kontrol sa buong peninsula. Ibinunyag ni Gardage ang madilim na koneksyon ni Sir Andre, ang pamangkin ni Marquis Archibald na unang nagtaksil sa sarili niyang pamilya. Pero hindi lang siya ang kalaban. Ang noble na pinaglilingkuran ni Andre ay walang iba kundi si Sir Gabriel,
ang panganay na anak ng Marquis. Imposibleng ginawa ito ni Andre ng mag-isa, pag-aanalisa ni Eugene. Alam ng ating bida na may mas mataas sa likod nito. Pero paano kung itanggi nila ang lahat? Tanong ng ating bida. Walang alinlangan sagot ni Gardage na handa silang lahat na tumayo sa likod ni Eugene para patalsikin ang mga mapagsamantalang noble. Ito na ang pagkakataon mong magmarka sa lupain na ito, hamon ni Gardage. Inalok niya ang buong suporta ng Mofern, mula sa Mercenary Guildmaster hanggang sa dambuhalang pondo para sa mga sundalo. Para kay Gardage, si Eugene ang ambisyosong kabalyero na magdadala ng katatagan sa peninsula. At ang sagot ni Eugene, maikli pero direkta, kailan niyo kayang simulan ang preparasyon? Ngayon din, kung kinakailangan, ang Mofern ay gagawin ng lahat para suportahan ka. Tugon ni Gardage. Inutusan ni Eugene si Gardage na tipunin ang lahat ng sundalo. Isang matalinong desisyon na magdadala ng bagong awtoridad sa lugar. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.